Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Ah, sa nakaraang linggo po ay natapos po natin ang series ng ating pong pag-aaral sa aklat po ng unang sulat ni Juan. At tayo po ay nagtapos sa chapter 4 verses 1 to 6 na kung bakit po natin ito inihuli ay upang makita po natin ang kaugnayan nito sa buong aklat po ng First John. At ninanais sana natin na magbigay ng follow-up lesson patungkol pa rin po dito sa ating inaral sa nakarang linggo. Gayon pa man ay uh, uh, ito po sa pamamagitan sana ng Matthew 7 verses 15 to 23. Ngunit hindi po natin maaring baktawan ang verses 13 to 14 na sa tingin ko po ay ito ang dahilan kung bakit po nagbigay ang Panginoon ng warning patungkol po sa mga bulaang propeta at ganun din ang mga bulaang mga ngaral. So hopefully ay may pagpapatuloy po natin ang tungkol po dito sa mga false teaching sa mga susunod na panahon. Sa ngayon po ay focus po muna tayo sa Matthew 7 verses 13 at 14. Tumungo po tayo ron, samahan po ninyo ako sa pagbasa sa maikli mga talatang to. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are so many who enter through it. For the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it. Samahan po ninyo ko sa maikling panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po Diyos sa isang panibagong araw, Panginoon, na inyo pong tinagkalob sa amin, pribilehyo na ikaw ay aming sambahin, at patuloy po na magabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Panginoon, hinihingi po namin ang inyong paghahari sa aming mga kinalalagyan ngayon sa lugar man ng inyong mga anak, sa kanya-kanya mga tahanan, o sa loob po ng bahay panalangin ng ito, Panginoon. Maghari po kayo sa bawat puso, kaugnayin po ninyo kami sa pamagitan ng inyong salita. At ipahintulot po ninyo, Panginoon, na magkaroon po kami ng lubos na kaunawaan sa tamang landas na dapat namin tahakin ayon sa inyong itinuturo at ninanais para sa amin. Salamat po. Samahan po ninyo kami at maluwalhati po kayo sa buong panahon po ng aming pananambahan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At amen. Marahil magandang maunawaan po muna natin na ang mundo na ating ginagalawan ay nasa kapangyarihan ng prinsipe ng kadiliman na malinaw po ito na ipinakita sa atin ng John chapter 5 verse 1 John 5 verse 19 dahil nga po sa sumpa ng kasalanan. Gayon pa man, naghandog po ang Panginoon sa bawat tao ng isang uri ng buhay na kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Kanya, na ito ang magiging dahilan upang tayo po ay makahulagpos mula sa pagkaalipin sa madilim na daigdig na ating ginagalawan na puno ng kasalanan at mula sa walang hanggang resulta ng ating kasalanan. Ang Panginoong Hesus po ay nagbigay po ng napakaikli lamang, ngunit malinaw po na paglalahad ng dalawang daan ng buhay, dalawang landas ng buhay na tinatahak o dapat tahakin ng tao. Mula noon hanggang sa buong panahon na tayo po ay narito sa lupa. At ito yung landas, yung tamang landas o ang maling landas, yung landas na mabuti o landas ng masama, ang landas patungo sa langit o ang landas patungo sa impyerno. At ang tao po ay tumatahak po
o di kaya tatahak pa lamang sa alinman sa dalawang landas na ito. Actually, there is no middle road. Wala ba pong gitna. Sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan ay wala pong maaring ibang daraanan alinman sa dalawang itong pagpipilian ng tao. At dito po dito po nakasalalay ang patutunguhan ng tao, yung kanyang final destiny sa walang hanggan. Depende sa landas na kanyang tatahakin. And here is the plain truth. Isang napakalinaw na katotohanan po na ang landas na tinatahak ng tao ngayon ay siyang magsasabi o doon natin malalaman kung anong lugar ang kanyang patutunguhan sa walang hanggan. Kaya po dito po sa ating aralin ngayon ay malinaw po na mauunawaan natin ang Panginoong Hesus. Ayaw po niya na ang kahit sino na nakikinig sa kanya noon at patuloy nakikinig sa kalahat ng kanyang mga turuan na makagawa ng napakamaling hakbang na siya'y papasok sa maling landas ng buhay na hahantong sa walang hanggang pagkawasak o walang hanggang pagdurusa. In the same way, at ganun din naman, at sa lahat ng kapanahunan, sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, hindi kailanman ninanais ng Panginoon na ang sino man ay mahulog sa patibong ng panlilinlang ng diablo sa pamamagitan ng pagpasok sa maling pinto o sa pagtahak sa maling daan na magdadala sa kanya sa walang hanggang pagdurusa. Kung kaya't dito po ay hindi lamang hinimok kundi utos na ng Panginoon at in-encourage niya ang bawat isa na piliin ang tamang landas ng buhay. At dito po, dalawa lamang yung ating tatalakayin, dalawang puntos na ating makikita. Number 1 is the wide gate and broad way. Ang maluwang na pinto at ang mukhang hindi narrow, kundi ang una ay the wide gate and broad way. Mali po yung pagkakasulat, yung maluwang na pinto at malapad na daan na binanggit po ng verse 13. Para po hindi tayo magkamali, ay nandun po sa verse 13 po yun. Ang una natin tatalakayin, the wide gate and broad way. Malawak na pinto at malapad na daan. At dito ay binanggit ng Panginoong Hesus na ito yung daan na hahantong sa walang hanggang pagkawasak o di kaya ay walang hanggang pagdurusa ng kaluluwa ng tao sa walang hanggang dagat-dagatang apoy. At para maunawaan po natin mabuti ito, ilang description po. Una, letter A, the road is broad and many will enter into it because it is easy to access, attractive, convenient, and promises or offers worldly life that every man desires. Pansinin po natin mabuti, malawak, malapad na daan. Kung kaya't marami ang nais pumasok dito sapagkat napakadali at very attractive, kaakit-akit, konbinyente at naghahandog, nangangako ng magandang buhay na makamundo sa lahat ng tao. Ito po yung malapad na daan na pinapakita po rito sa atin. At ito yung ninanais ng tao. Ang kasiyahan, ang magtamasa ng makamundong kasiyahan habang siya ay naririto sa pansamantalang buhay na ito. At ito ay naghahandog ng tila baga magandang makamundong pamumuhay na siyang ninanais ng bawat tao na ma-enjoy. At ito ay naghahandog ng, sabi ko tila baga maganda, na bawat taong makamundo ay ito yung ninanais, ito yung hinahanap,
Ito yung pinagsisikapan sa buhay na ito, yung buhay sa material na sanlibutan ito. Dahil ito po ay naghahandog ng lahat ng pansamantala na kaligayahan at ang lahat ng bagay na magbibigay ng kasiyahan sa laman at sa uh, ego o sa pagkatao ng bawat tao. Napakadali na landas po ito dahil ang nangyayari po habang ang tao ay lalong nagtatamasa ng material na yaman para sa kanilang mga sarili, lalo naman silang nagpapakasasa, nagtatampasaw at nag-i-enjoy sa makamundong pamumuhay. At the more na nag-i-enjoy sila na makamundong pamumuhay, lalo naman na ang kanilang mga kaisipan at puso ay inaalipin ng makamundong kaparaanan sa buhay na ito, na ito po ay talagang sinadyang gawin ni Satanas. At ang resulta po nito, nakakalimutan ng tao o di kaya pinagsasawalang bahala ng tao ang kanilang tunay na pangangailangan sa Diyos. Na bagamat kinikilala nila ang Diyos, bagamat alam nila ang katotohanan tungkol sa Diyos, they ignore the need for God. Yun po yung malaking problema ng tao. Pangalawa po, letter B, along the Broadway, people are enticed to create in their minds a perspective of a God who is duty-bound to respond and provide not only for the needs, but also for all that the flesh is craving for in this material world. Yan po, yung malapad na daan. Naaakit ang tao. At dahil nga ang tao ay naaakit, natutukso, kaya nakakaligaw sila sa kanilang kaisipan ng kanilang sariling pangunawa at pananaw sa isang Diyos na para bang obligasyon niya na tumugon at mag-provide ng lahat ng kanilang mga pangangailangan at lahat ng mga minimithi, ninanais, ninanasa ng kanilang laman na dinudulot ng material na sanlibutan. They look at their God as just a provider of all what they want in this material world. Yun ang tingin nila sa Panginoon. Ang pagkaalam nila ang ating Panginoon na walang hanggan, ang kapangyarihan, ay siya rin Panginoon nila. Ngunit ang kanilang Panginoon ay napakakitid ang kanilang paningin na ito'y taga-dulot lamang ng lahat ng kanilang mga pangangailangan na naririto sa daigdig na ito. At kung kaya't karamihan ng tao ay tumatahak sa malapad na landas na ito, at sa kabila ng lahat na ito ang kanilang tinatahak, kinikilala nila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang may likha ng lahat ng bagay, ngunit ang nais nila ay kalayaan, kung papaano, kung ano ang gusto nilang kaparaanan ng pagkilala at pagtrato sa Diyos ng langit at lupa. Yung kanilang sariling kaparaanan, yun ang kanilang gusto. Sapagkat ang kanilang nais ay for their own convenience. Yung magaan para sa kanila. Sa totoo lamang po, ay higit na pinili nila at niyayakap nila ang man-made religion na sa kanilang paniniwala ay ito ang magdadala sa kanila o magre-represent sila sa kanila sa harap ng Diyos. Ito po yung lahat po ng relihiyon na mundo ay inimbento ng tao kahit na gumagamit po ng pangalan ng Diyos. At ito ang gusto ng tao. Gusto ng tao ang man-made religion na bagamat bumabanggit din sa pangalan ng Diyos, ngunit lumilikha pa rin sila sa kanilang kaisipan ng isang uri ng Diyos na nangangako ng magandang pamumuhay dito sa lupa at nagdudulot ng lahat ng mga material blessings na walang halong hirap
pagdurusa at sakripisyo sa buhay. Ito po yung gusto ng tao. Kahit kapag may nakadaan ng konting hirap ay dumadaing. Sapagkat ang gusto ay convenience sa buhay na ito. Letter C. The wide and easy road offers what worldly people love. Ano po yun? Yung comfort, yung freedom of choice, worldly power, worldly riches, self-glory, worldly happiness. Ito po yung gusto ng tao. Ito kasi kaya ito yung hinahandog ng landas na maluwang, malapad. Dahil ito ang mga hinahanap ng tao. Kaya marami po talagang pumapasok. At ito po ang nagdi-define sa kalakaran ng sanlibutan na pinupromote ng dyablo. Kung iisipin po natin, ito po kahalintulad po ito ng ginawa po ni Satanas nung kanyang tinukso ang Panginoong Hesus. Nung siya ay matapos po na mag-ayuno ng 40 days, ay tinukso siya ng dyablo. Makikita po natin yun sa Matthew chapter 4, verses 1 to 11. At lahat po ng inihahandog ng mundo ngayon ay ganun din pong inihahandog kay Kristo ni Satanas noon. Ito po sinasabi po doon. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after he had fasted 40 days and 40 nights, he then became hungry. And the tempter came and said to him, If you are the Son of God, command that these stones become bread. Pansinin po natin, yung pangangailangan ng sikmura. But he answered and said, It is written, Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Pag inisip po natin, ito po yung primary need ng tao. Kung ano yung makabubusog sa kanya, kung ano yung magbibigay ng kasiyahan sa kanyang quote-unquote almighty stomach. Yun po ang lumalabas. Tuloy po natin. Then the devil took him into the holy city and had him stand in the pinnacle of the temple and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and on their hands they will bear you up, so that you will not strike your foot against a stone. Pansinin po natin ang tukso. Ano po? Tinuturuan siya na subukan niya, ilagay niya sa pagsubok ng Panginoon. At yan din pong ginagawa ng tao kung minsan. Jesus said to him, On the other hand, it is written, You shall not put the Lord your God to test. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, All these things I will give you, if you fall down and worship me. Then Jesus said to him, Go, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and serve him only. Then the devil left him, and behold, angels came and began to minister to him. Pansinin po natin yung inaalok ng dyablo sa Panginoong Hesus ay hindi lamang kapangyarihan upang pagharian ng mundo, kundi ang kasikatan, katanyagan. Kaya nandun na po lahat, self-glorification, power, kung ano po yung dinudulot ng sanlibutan sa atin ngayon, yun din po yung mga iniaalok ni Satanas sa Panginoong Hesus noon. At makikita po natin walang pagkakaiba kung kaya't walang pasubali ng lahat ng mga inihahandog ng sanlibutan ito ay hindi po galing sa Panginoon, kundi galing inimbento ng dyablo. At dahil nga po ang mundong ito ay nasa kapangyarihan ng dyablo, kaya pong mundong ito, spiritually ay madilim. At ito ay nasa kamay ng dyablo. Kung kaya't nagagawa niya na linlangin ang mga tao ng sanlibutan, linlangin sa kanilang kaunawaan patungkol sa kahulugan ng buhay. Dahil sa siya ay ama ng kasinungalingan, kung kaya't naisasaksak niya sa kaisipan ng tao na ang buhay ay patungkol sa kaligayahan at pansariling kasiyahan
at kanyang binago ni gumawa siya ng disenyo ng kalakaran ng sanlibutan ito sa paraanan ng lahat ng bagay ay kaakit-akit sa mata ng tao. Kaakit-akit sa laman na makasalanan, kaakit-akit sa makamundong pagnanasa ng tao. At dito ay pansamantala na nagtagumpay ang dyablo na umabot sa punto na ang tao po ay wala nang pagnanais na makinig sa dalisay na salita ng Diyos. Dito, kasi mapapansin po natin na ang mga tao ngayon, ang kanilang pag-ibig ay nasa mundo at ang lahat ng mga bagay na nasa mundo. Kung kaya't dahil dito, sila ay napaligaw ng kaisipan at hindi na nalais pakinggan o di kaya pinagsasawalang bahala ang dalisay ng salita ng Diyos. At ang kanilang ginagawa ngayon, ang pagmamahal ng tao sa mundo at sa mga bagay na nasa mundong ito ay totally na salungat sa katuruan ng salita ng Diyos na makikita po natin sa 1 John chapter 2 verses 15 to 16. Madalas po natin itong binabanggit, ngunit napakahalaga po na uulit-ulitin natin. Do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. So, ito po, eksakto na ang katuroang ito ay salungat sa ginagawa ng karamihan ng tao sa mundo ngayon, sapagkat ang puso at kaisipan ng tao ay nakafocus sa mga bagay na ihahandog ng sanlibutan ito. At lalong pinatibay ito ng James chapter 4, verse 4. Nung sinabi po, you adulteresses, mga taksil, sabi niya, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Therefore, whoever wishes to be a friend of this world makes himself an enemy of God. So makikita po natin, walang kamalay-malay ang tao na sila ay kaaway ng Diyos sa kanilang ginagawa, na ang kanilang puso at kaisipan ay nasa pagmamahal ng sanlibutan ito at sa mga bagay na nasa sanlibutan ito. Kaya po, sa halip na saliksikin at makinig sa dalisay ng salita ng Diyos, ang mga tao po ay higit na nakikinig pa sa mga katuroan ng kanilang religious leaders na mga bulaan na mga mangaral, na ang kanilang ginagawa ay binabaluktot o di kaya ay binabago ang salita ng Diyos upang ito ay umakma, tumugma sa ninanais at sa interes ng mga tao, yung mga katuruan na gustong-gusto nilang pakinggan. At binanggit na po ng Bible ito, 2 Timothy chapter 4, verses 3 to 4. Sabi po, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myth. Ito po ngayon ang nangyayari sa buong mundo sa ngayon. Kung kaya ang karamihan ng pinakamalalaking churches ngayon ay false church na pinangungunahan ng false teacher, false leader, o false prophet. Yan po ang mga nangyayari sa ating kapanahunan sapagkat ito po yung gustong-gusto na pakinggan ng tao, yung mga bagay na pakinabang para sa kanilang laman, pakinabang para sa kanilang ego, pakinabang para sa pangangailangan ng kanilang katawan. Yun po yung problema ng mundo ngayon. At ito yung panahon na lumala na po ng gusto ang ganitong kalalagayan. Letter D. The broad way that the Lord describes is the way of sin, where sinners who are lovers of self, lovers of the material world, lovers of comfort, worldly happiness, and worldly riches. Okay, pansinin po natin, broad, yung malapad na daan, kung mapapansin po natin, halos nagkakaroon po ng
ang overlapping ng lahat. Ngunit ito po ay upang sa ganon, lalo nating mapagtibay ang ating po tinatalakay. So yung maluwang na daan ay nagdi-describe po na ito yung daan ng kasalanan, landas ng kasalanan. Ito po yung sinasabi. Kasi yung pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa material na sanlibutan, pagmamahal sa material na bagay, yung pagnanais sa mga komportabling pamumuhay at kaligayang makamundo at makamundong kayamanan. Kung kaya't ipinagsasawalang bahala ang paanyaya ng Panginoon sa tamang landas patungo sa buhay na walang hanggan. Parang binabaliwala po kasi ang tao ay nalilibang na sa pang-akit po ng mga bagay ng kamunduan. Kaya walang kamalay-malay ang tao o di kaya ay hindi binibigyan ng pansin o pagpapahalagang katotohanan na sila ay hahantong sa walang hanggang pagdurusa ng kanilang kaluluwa doon sa walang hanggang dagat-dagatang apoy na binanggit na maraming beses ng Panginoon. Kaya po, yung maluwang na pinto, malapad na daan, ay lagi pong bukas. Ano? Para maintindihan po natin, bukas po ito na napakaluwang na kung saan po ay marami. Sa maluwang na landas na yun, marami ang mga landas diin na nandun na pwedeng mamili ang tao kung anong uri ng kasalanan ang gusto niyang tahakin. At ito yung katotohanan. Kung gagawin po natin na parang buffet restaurant po dito o smorgasbord, ay napakarami po ang offer po ng Diablo na landas patungo sa walang hanggang kapahamakan. At dito, malalaking grupo ng mga tao ang pumapasok sa pintuang ito at tumatahak sa landas na ito. At maaring dito, kasama ang ating mga kaibigan, kasama ang ating mga kamag-anak, kasama ang ilan sa ating mga mahal sa buhay, kasama sa mga grupong ito na maaring inaakit din tayo upang samahan sila. Ngunit anong mangyayari? Ano ang ating mapapala kung tayo ay makikisama sa kanila na patungo sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno? Dahil lamang sa ayaw nilang sumama sa langit. Pwede ba natin silang samahan sa walang hanggang kapahamakan? Ito po yung pinakamalaking kahangalan na maaring gawin ng tao. It would be the most horrible action a person would do. Kasi po, irreversible na po yun. Hindi na po maaaring mabawi. Hindi na maaaring mabago pagkatapos ng buhay nito. It will be an eternal suffering, the eternal lake of fire. Kaya wala na po. Pag sinamahan po natin ang ating mga mahal sa buhay sa maling landas. Kung kaya't ang pinakamabuti na action na maaari po natin gawin, sa halip na samahan sila, ay kailangan pong tayo po mismo ipakilala natin ang krus ni Kristo at ang pag-ibig ni Kristo na kung saan po ay inako na niya at dapat nakaparusahan na dapat nating daanan sana nung siya ay mamatay para sa ating mga kasalanan. Dapat yun po ang ating ginagawa sa halip na samahan sila. Ngunit, kung hindi po sila sasama, wala po tayong magagawa sapagkat yun ang kanilang piniling landas. Salvation is individual, hindi po pakiyawan. Yun po yung problema. We go to point number 2. The small gate and narrow way that leads to life. Binanggit ng verse 14 yun. Sabi ng verse 14, the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it. Maliit na pinto, makitid na landas, ngunit ito ang landas patungo sa kalangitan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, kakaunti ang nakakasumpong dito, kakaunti ang tumatahak sa landas na ito. At makikita po natin dito kung bakit. Kung bakit po nangyayari yon. Unang-una, letter A. Entering the small gate and narrow road means
crucifying the self. Kumbaga, sa ginawa ni Kristo, parang ipapako mo rin ang iyong sarili sa krus. Hindi ibig sabihin na pag ginawa po natin ito at pumasok tayo, hindi ibig sabihin na pag pumasok tayo sa makikipot na pintuan na ito, tayo nasa langit na. Hindi po. Hindi po ganun yun. Kundi, yung makipot na pinto at makitid na daan ay yun po yung nangangako ay hindi po nangangako ng magandang buhay, magaan na buhay. Hindi po yun. Ano po? Hindi ito yung nangangako ng makamundong katagumpayan. Hindi ito ang nangangako ng katuparan ng ating makasariling makambisyon. Hindi ito nangangako ng komportableng buhay. Hindi ito nangangako na makamundong kaligayahan at enjoyment sa material na yaman ng mundong ito. At sa totoo lamang po, ang lahat ng binanggit natin ito ay sila ang mga hadlang o sagabal sa ating pagpasok sa makipot na landas. Kung kaya't itong dahilan kung bakit kailangan na ituring nating patay, crucifying the self, na kagaya ng ginawa ni Kristo. Maybe in our part, hindi literal na gaya ng ginawa ni Kristo, kundi spiritual na ipako sa krus ang ating lumang pagkatao. Dahil ang taong totoong nagsisi sa kasalanan, totoong nanampalataya sa Panginoon Hesus, at totoong nagsuko ng kanyang buhay sa Kanya, ay inaasahan na patay na sa kanyang lumang pagkatao. Itong binanggit ng Romans chapter 6, verses 3 to 11. Or do you not know that all of us who have been baptized in Christ Jesus have been baptized into his death? Therefore, we have been buried with him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. For if we have become united with him in the likeness of his death, ito na po yung sinasabi natin, katulad ng kanyang kamatayan, certainly we shall also be in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old self was crucified with him, in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin. For he who has died is freed from sin. Now, if we have died with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again. Death no longer is master over him. Mahaba po yung ano na ito kasi po pinaliwanag na mabuti mangyayari kung totoong tayo po inanampalataya kay Kristo, pinaniwalaan natin, pinanampalatayaan natin ang kanyang ginawa sa krus, ang kanyang kamatayan naging dahilan ng kamatayan ng ating luma at makasalanan ng pagkatao. Namatay na tayo pa kasama niya at may bagong kataon sa kanya. Kaya ito po yung lagi nating dinidigdig na sana battle cry ng Kristiyano. Ang Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ. And it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. Kaya po pag ginawa po natin ito, okay, aminin po natin, hindi madali na gawin ito dahil tayo po ay makasalanan. At tiyak na tayo po ay daraan sa maraming struggles sa buhay na ating pong dinidigma, nilalabanan ang mga ninanais ng ating laman. Yun po. Kasi po, magkaaway po yan. Dahil sinabi ng Galatians 5, verse 17. Sabi po, for the flesh sets its desire against the spirit, and the spirit against the flesh. For these are in opposition to one another,
so that you may not do the things that you please. Magkaaway po yung dalawa. Magkakontra. Kaya hindi po natin kayang gawin ito sa pamamagitan lamang ng ating sariling kakayahan, sariling lakas, sariling effort. Kung kaya't kailangan natin ang Panginoon. Dahil kaya nga sinabi nga ng Panginoon na talagang makipot ang pinto, makitid ang daan na patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya talagang merong daraan ang pagdurusa, paghihirap. At dahil hindi natin ito kayang gawin sa ating sariling kaparaanan, nagbigay na po ng solusyon. Actually, nauna na binanggit ang solusyon dito sa Galatians 5:16. Ito na po yung remedyo. But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. Pasakop sa Espiritu at mamuhay ayon sa kapangyarihan ng Espiritu. Ito po yung paraan. Hindi po iiral yung ating lumang pagkatao. At yan po yung maaari natin gawin na ganun din po tila napakahirap gawin. Ngunit ito po yung kaparaanan na ang kaparaanan po ay yung ating pagtahak sa landas ng bagong buhay kay Kristo na patungo sa buhay na walang hanggan. Magaganap lamang po ito kung totoong pagkaitan natin ang ating sarili sa mga ninanais sa mundong ito na ninanais gustong-gustong ating lumang pagkatao, yung ini-enjoy ng ating lumang pagkatao. Dahil sabi nga natin, ito yung mga hadlang patungo sa kabanalan na kung saan doon po tayo inaakay ng Espiritu Santo. Kaya po, talagang pasakop ng lubusan. Kaya po, talagang kailangan pagkaitan ang sarili. Mamatay doon sa mga desires na yon. Kung kaya't naroon ang spiritual battle lagi sa ating pagkatao, sa ating katauhan. Merong paglalaban. Yung desire ng sinful flesh against the new nature that God has given us. Nagbabanggaan po ang dalawang yan. At dahil dito, kinakailangan talaga na seryoso po tayo sa ating gagawing self-denial at cross-bearing. Seryoso na pagkaitan ang ating sarili sa mga makamundong pagnanais nito at pasanin ang ating cross. Ibig sabihin yung sacrifice. Yung sacrifice po yun na hindi baling mahirapan tayo. Ang mahalaga ay hindi pagbibigyan ang ating lumang katauhan. Mark chapter 8 verses 34 to 37, ito naman po yung sinasabi ng Panginoong Hesus. And he summoned the crowd with his disciples and said to them, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? For what will a man give in exchange for his soul? So, ito po, ang totoo. Talaga na totoo na tayo nanampalataya kay Kristo, totoo na gusto natin ang buhay kay Kristo, then ito po yung sinasabi niya. Na talagang pasanin natin ang ating cross, talagang pagkaitan ng sarili. Tahakin natin ang makipot na landas. Kailangan mamatay si ikaw, mamatay si ako. This self must die. At hadlangan pag-aitan, resist the desires of the flesh in our daily task sa araw-araw. Kung kaya't ito ay nangangailangan talaga na ang ginagawa natin sa araw-araw ay laging pagkapit, pagsandal sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, pagpapasakop sa kanyang disiplina. Kung totoong tayo ay taga-sunod ni Kristo at kung totoong tayo ay patungo sa buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Letter B.
persecution awaits and to be endured by everyone who enters the narrow gate. Ito na po, pag-uusig. Nais natin tahakin ang makipot na landas. Gaya po ng nangyari kaya sa Panginoon Hesus, meron pong pag-uusig na mangyayari. Merong pagdurusa, merong panlalait. At ito po ay maraming mga talata po na binabanggit ang Bible patungkol po rito. Tutungo lamang po tayo sa ilan. 2 Timothy chapter 3, verse 12. Indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. Kaya pong persecution ay totoong-totoo sa totoong Kristiyano na tumatahak sa makipot na landas. Ano po? Totoong Kristiyano na nagnanais na landas ng Panginoon ang kanyang tatahakin. Hindi po yung landas na gusto ng sanlibutan. Kung ang ibig po sabihin nito ay pamumuhay na nasa ilalim ng prinsipyo ng salita ng Diyos. At laging ito ay salungat sa kalakaran at kaparaanan ng mundo at naiirita dito ang espiritu ng kadiliman na gumagawa sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. That's one of the reasons why there is persecution. Napakadali at komportable na tayo ay matanggap ng kahit sinong tao kung tayo ay makikiayon sa kalakaran at kaparaanan ng sanlibutan. Ngunit, ang isang totoong anak ng Diyos, sa isang totoong anak ng Diyos, siya'y inaatasan na huwag makiayon. Hindi na dapat makiayon sa kalakaran ng sanlibutan, ng makasalanan ng sanlibutan ito, sapagkat ang lahat ng sanlibutan ay salungat sa makadiyos na pamumuhay. Kaya po ito'y utos ng Romans 12 verses 1 and 2. Sabi ron, therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Ito po talagang matindi po yung pananalitang ito, na there is no way that we should compromise with the ways of this world anymore. Ito ang dahilan kung bakit ang mga anak ng Diyos na tumatahak sa makipot na landas ay daranas talaga. Hindi lamang po basta persecution, discrimination, hindi patas ang tao sa atin. At tayo'y daranas din ng hindi makatarungang pagdurusa sa mundong ito mula sa mga kamay ng mga taong makasanlibutan. Kaya mismo ang Panginoong Hesus sa una pa lamang ay sinabi na niya sa John chapter 16 verse 33. Sabi niya, these things I have spoken to you, so that in me you may have peace. In this world you have tribulation, but take courage. I have overcome the world. Ipinagpaunan niya sinabi. At sinabi niya upang tayo magkaroon ng kapayapaan. Na sa kabila ng mga magaganap sa kabila ng ating mararanasan, may kapayapaan ng ating puso sapagkat alam natin na tayo ay nasa kamay ng Panginoon. Letter C. Entering and passing through the narrow road requires discipline. Tingnan po natin yun, 1 Corinthians 9, verses 25 to 27. Ito po sabi, everyone who competes in the games exercises self-control in all things. They then do it to receive a perishable wreath, but we are imperishable. Therefore, I run in such a way as not without aim. I box in such a way and not beating the air, but I discipline my body and make it my slaves, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. Kung itatagalog po natin ito, talagang nag-exert ng effort si Pablo.
at pinahihirapan niya ang kanyang sarili upang hindi siya ma-disqualify doon sa lakbayin ng buhay. Anong ibig sabihin nito ay lubos na pagpapasakop ng ating sarili sa spiritual training at discipline ng Holy Spirit. Ang physical training na lamang po at physical discipline ay mahirap na. Bagamat mahirap, marami po ang nakakayanan nito. Ngunit ang lumaban po sa ating sarili, pagpapasakop sa spiritual discipline ay ibang labanan po talaga. Talaga pong mahirap. Romans 7, verses 18 to 25a. Pansinin po natin sinasabi. For I know that nothing good dwells in me. Alam ni Paul na walang mabuting nasa kanyang pagkatao. That is in my flesh. For the willing is present in me, but the doing of the good is not. Okay, nandun yung kagustuhan niya makagawa ng mabuti, ngunit hindi niya magawa. For the good that I want, I do not do, but I practice the very evil that I do not want. But if I am doing the very thing I do not want, I am no longer the one doing it, but sin which dwells in me. I find then the principle that evil is present in me, the one who wants to do good. For I joyfully concur with the law of God in the inner man. But this I say, a different law in the members of my body, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin, which is in my members. Talaga nagkakalo. Kaya, ultimately, sinabi niya, wretched man that I am, napakasama akong tao. Who will set me free from the body of this death? Yun po yung kanyang problema. Ngunit ang karugtong po nito, napakaganda. Thanks be to God, through Jesus Christ, our Lord. Putulin po natin doon para po hindi na tayo maligaw. Si Kristo ang naging solusyon. Si Kristo ang kaparaanan, ang pasakop ng lubusan ng ating buhay at mamuhay kay Kristo. Letter D. At the end of the narrow road, eternal joy with the crown of life awaits every faithful traveler. Ito na po yung magandang parte. Ano po? Puro kanila hirap, pagdurusa, sacrifice, mamatay sarili, pagkaitan ng sarili. Ngunit, pagdating sa hangganan ng landas na iyon, walang kahulilit na kagalakan at korona ng buhay ang naghihintay sa bawat tapat na manlalakbay. James chapter 1 verse 12. Blessed is the man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. Ito po yung maganda. May katiyakan na. At mismo ang Panginoon Jesus, ipinagpauna na niya sabihin sa Matthew chapter 5, verses 10 to 12. Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. So makikita po natin talagang description po ito ng mga patungo sa kaharian ng Diyos. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. Sa una pa lamang ay sinabi na ng Panginoon. At ito po yung magbibigay sa atin ng kalakasan, ng inspiration at kakayahan na suungin, pasukin, landasin ang makipot na pinto at makitid na daan. At sa ating pong pagtatapos, nais ko pong tanungin ito sa bawat isa. Meron ka bang pagnanais na pumasok
sa kaharian ng Diyos at makibahagi sa kanyang walang hanggang kalwalatian. Of course, sasabihin po natin, natural, yun ang nais ko. At kung ito ay totoo, then you must be willing to enter through the small gate and narrow road through the Lord Jesus Christ. Bakit? Siya ang nagdusa at namatay para sa bawat isa sa atin upang sa ganon, makasama natin siya sa walang hanggang kalwalatian sa kanyang kaharian. Yun po yung kaparaanan. Ang pagpasok sa maluwang na pinto at malapad na daan ay magbibigay sa tao ng lahat ng kanyang mga ninanais. Yung mga kinagigiliwan ng kanyang makasalanang laman at may enjoy niya ang pansamantalang buhay sa mundong ito. Ngunit ito'y pansamantala lamang, maikli lamang sapagkat ang buhay natin ay maikli. At pagdating sa hangganan ng landas na maluwang na ito, it will be an unimaginable suffering in the lake of fire. Hindi kayang arukin ng kaisipan ng tao yung uri ng pagdurusa, kakilakilabot na pagdurusang ito na walang hanggan. Kaya po, ang iiwan ko sa bawat isa sa ngayon, it's either you enjoy now in this short earthly life and suffer later forever and ever in the lake of fire, or you're willing to suffer now for a little while and enjoy eternal bliss later in the glorious eternal kingdom of God. Nasa atin pamimili. The small gate, yung maliit na pinto, makitid na daan, o yung maluwag na pinto, malapad na daan. There is no middle way. Walang gitna. Kung kaya't ang Panginoon po ay tumatawag sa bawat isa at ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw mula sa kanyang banal na salita. Kung kaya't ngayon pa lamang magsuko na ng buhay sa kanya at landasin ang makipot na landas dahil maaring bukas huli na ang lahat. Tayong lahat ay dumulog sa panalangin. Luwalhatiin ka, aming Diyos na banal. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay po ng lubos na kaunawaan na ang landas ng buhay sa daigdig na ito na aming ginagalawan ay isang mapanlinlang na landas. Ang landas, ang pinto, ang maluwag at ang malapad na landas, Panginoon, na maghahatid sa kapahamakang walang hanggan. Ngunit salamat po na ang inyo pong inahandog sa amin ay ang makipot na pintuan, makitid na daan, ngunit ang hahantungan ay walang hanggang kalwalatian sa iyong kaharian. Panginoon, hinihingi po namin ang iyong kahabagan na dumaloy sa bawat isa, Panginoon. Na ang iyong biyaya at kahabagan, Panginoon, ang dumating ngayon sa bawat isang nakikinig ngayon. Na mamulat ang bawat isa sa katotohanan, mabuksan ang kanilang mga puso. Tunay na magsuko sa iyo. At handang suungin ang anumang uri ng hirap sa daigdig na ito upang makamit lamang ang walang hanggang kalwalatian. Salamat po, aming Ama. Luwalhatiin ka, O Diyos. Panginoon, bigyan po ninyo ang bawat isa ng pribilehyo at kakayahan na magsuko ng buhay sa iyo. Lubos na maunawaan na wala po kaming pag-asa sa mundong ito, sapagkat tanging nasa iyo lamang ang kahulugan ng buhay. Salamat po, Ama. At muli ay amin pong
Ipinagkakatiwala sa inyong mapagpalang kamay ang buhay ninyo mga anak. Sa aming pong panimula ng isang panibagong araw, aming Diyos, sasamahan po ninyo sila sa bawat akbang sa lakbayin ng buhay. Ilayo sila sa lahat ng panganib, kapahamakan o kahit na ng uri ng karamdaman. At ipahintulot po ninyo ang kaganapan ng inyong pinakamabuting palatuntunan sa buhay ng bawat isa. Pagpalain po ninyo ang gawain ng kanilang mga kamay upang sila po ay maging daluyan ng iyong pagpapala. At paratingin din po ninyo, Panginoon, at padaluyin sa bawat tahanan ang iyong pag-ibig at kapayapaan. Ng pangalan mo, Diyos, ay maihahayag at maluluwalhati sa bawat sambayan. Salamat po, Ama, sa inyo lamang lahat ng papuri, pagsambat, pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na namumuhay at nagahari sa piling mo sa pagkikitisan ng Banal Espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen at amen. God bless you all.